verse kagina, naging chairman ako sa music team. James 4 verse 7, therefore submit to God, resist the devil, and he will flee from you. Draw near to God, and he will draw near to you. Cleanse your hands, ye sinners, and purify your hearts, you double-minded. Masyang word ni James sa 12 tribes. Now, yung title sa bawah is Humility Cures Worldliness. Ako nagapati na humility cures pain, humility cures struggle, physical struggles, physical pains. Through humility, acknowledge na ito na si Lord. May healing mag-abot. Unang si mong heart. Healing within. Once there's healing within, manaog, magwa. So this time, church, let's feel the presence of the Lord. Let's attune our spirits again. Nais kong ika'y maranasan, pagkilos mo'y aking inaasam, pagkat sa'yo ko lang natakpan ang tunay na kagalakan. Nais kong ika'y maranasan,
Indeed, Lord, even until today, Father God, you have been faithful to each one of us. Even we just sinned last night. Kaina, 2 days ago. But still your love overflows, Father. Indeed, we can say, have mercy. Lord, kinanglangan mo ni mo mercy. Kinanglangan mo ni mo grace. Kaya wala gid kami, Lord, may mahimo kung wala ikaw sa amon kabuhi. Indeed, Lord, the words that we just sang earlier, napakabuti mo. You're a good God. Forgive us, Lord, for this generation has this entitlement mindset. Ang isa, Lord, feeling namon we deserve better. Pero Lord, sa tuod lang kakabuhi lang kami sa imo kaluoy. Kay tanan kami Ginoo makasasala. But then again, you have loved us, you have forgiven us. Ang imo, Lord, ambal, basta magpalapit lang kami sa imo, patawaron mo kami, basta ma-acknowledge na namon kung diin kami nagsala sa imo atubangan. And we are to worship you in spirit and in truth, without pretensions, Lord. Hindi kami pwede magtindog di nga ambalo namon we're okay but we're not. Pero Lord, ginahalad namon sa imo tanan, Ginoo, amon mga ginabagsag, amon Lord God ng mga disappointments, amon Lord ng mga frustrations, Lord, even oh God, ang mga kalain namon buot ginalay down ini namon, because this is what you have required of us, Father. Lord, sa amon pagdayaw sa imo sininga aga, himayain mo ngalan, Father, because antes kami di Lord magkadto, I know naging pili mo ang mga tao nga magkadto diri to listen to your word, to encounter you today, Father. Lord, wala mo kami diri ginbitbit para lang bayaan, gindala mo kami di kasugataon mo kami. And so, Father, have your way, Lord, in this place. Have your way in this place. Today, let us worship God without pretensions. Hindi kita pwede magtindog kay Lord, we're okay, then you know that you're broken. Go worship the Lord in your brokenness. Go worship the Lord in your pain. Go worship the Lord. Praise Him in your sorrows. Father, have your way in this place, Lord. We give you back all the praises, all the glory and adoration. In Jesus' name we pray. Amen.
lubos. Ang kapangyarihan sa ating nagmamahal. Halina, siya ay masalamat. Dakilang Diyos at Panginoon, nangyarihan sa lahat ng panahon.
lang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang babantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang babantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Tingin mo man lahat ng langit sa mundo, di kayang ilarawan ng dakilaan mo. Kulang ang lahat ng kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang babantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang babantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang babantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Siya ang tanging Diyos, may gawa ng lahat ng mabuti. Ang lahat ng nilikha mo'y sumasamba sa'yo. Ang aming bayan, ang aming bayan, pinupuri ka, itinataas, dinadakila. Ang aming puso ay isang umawi sa'yo. Mabalag ang bayan na iyong ibinukod. Mabalag ang bansang sa'yo lamang sumusunod. Maghari ka't manahan sa aming pagpupuri. Ikalam mo, Diyos, mabalag ang bayan na iyong
papupuri. Ikaw lang, oh Diyos, mapalalang pangalan iyong ibinuhon. Mapalalang pansang sa'yo lamang sumusunod. Maghari ka't manahan sa aming pagpupuri. Ikaw lang, oh Diyos.
Maghari ka't manahan sa aming pagpupuri. Ikaw Thank you, Father. mapalad ang bayan na iyong ibig. Lord, you said that apart from you, we can do nothing. Mapalad ang mansang sa'yo lamang. Father, I pray, Lord, even as you have said in the days of old, that you will write the laws in the hearts of men. And now, amo ni Lord ang time, O God, that you are not writing your laws or your instruction or your teaching anymore in the stone of tablets, but in the hearts of men. Lord, ari Lord, amon tagipusoon, Ginoo. Ari Lord, amon heart, O God, we lay it open and bare before you, Father. Isulat di Lord imong instruction sa amon, O God. For we know apart from you, we can do nothing. As the branches apart from the vine, O God, Lord, wala man may mahimo ang branches. Lord, siningaga, even as we are brought in this place, Lord, we may call it accidentally, ginagad kami or whatever, Father. Pero Lord, I know that you have chosen these people, Father, today to hear your word, and Lord, to set them free from the lies of darkness. Even, Father, Lord, that you will bring healing, O God, deliverance, Lord, sa mga lies na gibutang sa enemy, sa tagsa-tagsa, Ginoo. Lord, ikaw nagambal, may tanan nga tao nga tipunon mo sini nga loob. Lord God, hindi mo papakulion, hindi mo mabubo ang tanan nga ginaman mo para sa kada isa. And Lord, we do not want less of what you have for us, but we want all of what you have for us, O God. We want all of what you have for us, Lord. We want all what you have for us, because you paid it with your only begotten Son. You paid it with the blood of the cross. We paid it. You paid it, Lord. You paid it all. You paid it all. You paid it all. And we do not want what's less than this. We want all. We want all of us. Healing, deliverance, Lord, mercy, grace, peace. Oh, we want everything that you have for us. Yes, Lord. Have your way. Have your way in the hearts of men. Have your way in the hearts of men today. We give you back all the praises, all the glory, and all adoration. All this in the mighty name of your Son, Jesus. And everybody say, Amen. Okay. Mayong aga sa tanan. Okay. Can I ask everyone, grab somebody beside you and pray for that brother or sister. Just grab somebody. Pangamuyoy mo tupad. Ano man nadagin butang ni Lord nga heart, I pray. Probably may reveal si Lord nga nakapoy siya, depressed siya. Go pray for somebody and be a blessing today before we start. Pray with all of your heart. Hindi pagidalok ang pangamuyo. Go.
I don't do this, but liyo ko jo patindog sa imo friend. It's your first time, pero kanina ko pag ina-impress ako sa Lord, you have a prayer today. Pwede palapit ka kay Lord. And the Lord is telling He will answer your prayer. So, hibig lang. But yan, sa mong prayer, I know it's your first time. Pero, don't be sad. Kaya sabton ginasanggad. Sabat na sanggad mong prayer. Just wait for the time. Today, I'm gonna talk about principles behind God's instruction. Now, I know, the feeling ko ganun ko, last week, the feeling ko, Lord, the best to siya. Na-notice ko, every revelation, God has always given His best for the people He loves. Today, I'm going to talk about principles behind God's instruction. Maintindihan niyo sa subong, why ma-notice niyo, if you've noticed, I always talk about the Old Testament books. Because the foundation sa New Testament is the Old Testament book. You will never understand the New Testament until you have understood the Old Testament books. And people say that the Old Testament are for the Hebrews, but that's not true. Kung Hebrew ng Old Testament, then you won't understand the New Testament. You get what I mean? You will understand kung mamati ka mo subong, like what the Bible says, to those who have ears to hear, let him hear. Always ginaliwat-liwat gina. Sa 7 churches, amo na ang last word permis ng Holy Spirit. And ikadua, according sa imo ginpamatian nga instruction, amo na imo mabaton. Now, let's go. I'll start with Deuteronomy. Deuteronomy, the book that this is among farewell speech ni Moses. You know, when you have to go somewhere, duduman ko si Caleb, diri. Kaya pagkadto niya sa balay, ang balay ni Cedric is wala sang lapos-lapos nga portahan, which is advisable na nga para in case may sunog, may palagyuhan, hindi ka maipit. Kung ang sunog ara sa portahan, may palagyuhan ka sa likod. Di may gadagan nga ulo nga itiklod lang ang ref, okay. Pero sa lingko, I'll talk to Tito Erwin about it. Nga may lusot-lusot because bumbero siya and he knows ano ang mga protocol sa isa ka building nga dapat may mga fire exit. No? Now, may mga instruction, tanga feeling naton, bay daa. Amo na ganisin ko, I feel sad because we were taught about kung makakompromise kita sa word, sige na lang para wala ka mo. Hindi na lang na, bayin na lang da, bayran ko na lang na. As much as possible, we Filipinos think, sorry Andrew, think nga, kung pwede kita makalusot, lusot kita. Kung pwede man lang mabalik, balion, talang nga, subong lang na. But do you know what's dangerous about it is our mindset. Now, farewell speech ni Moses before going to the promised land. Tabok na lang, and God told Moses, no, you're not going to enter the promised land. So, ako, napanundong ko lang, I always put myself sa mga shoes, sa mga character sa Bible. Kung balaan ko mapatay ko before sa promised land, tagaan, tagid ka sa pinaka-the best na instruction para mapabilin ka sa promised land mo. Example, kabalo ka, nga ang kondo nga na, kada tuig may ara na sa maintenance fee. Bayran mo ang gapaninlo, tanan. Hindi ka magpakal kondo kung hindi ka ka-afford sa iya nga maintenance. Duduman ko, also I'm connected with Tito Erwin, who is the captain sang isa ka yate. Kung gusto mong bakal yate, ang maintenance, ang iya palang parking space, kada bulan is 300,000. Am I right? Parking space, 300,000. May plano, di mo bakal yate? Go Jay, go. So, parking space pa lang, ang gas pa, ang kapitan mo pa, ang pangkayo mo pa. The more you go higher, the more pressure ang imo atubangon, ang pamangkot ko. Can you handle it? Many of us wants to have more money. Pero sa 10 mil gani, hindi ka responsible. Mamaayo ka pa 50 mil? Does it ring a bell? Sa 5 mil mo, sa allowance, walang gani nga 5 mil. Hindi ka na gani faithful, mangayo ka 10 mil. Uya-uya man gamay. Wala ko din na ginapaiguan kaya nabalaan ko mga balon sa kabataan ko. But I'm gonna share this generally. Because everyone must know kung ano ang protocol, ano ang mga instruction ni Moses before magtabok. Ang basanggan mapatay ka di ka nakatabok. So, gapanumdom si Moses. Wala si Moses gapanumdom. Sang iya ka walang nga, grabe patsyon mo ko. Taran bugi pa kabudlay, wala. Ang iya ginapanumdom pa ang Israel nga, bao magkadto ka mo to pamati. Ika mo instruction. Now, subong nga generation, they don't know how to value instructions.
Because they think they can just shrug it off. Shh, wait lang. Shh, wait lang. And then when the damages arrive, goodbye. Sorry lang, may bait lang ta. Di ba? When I was contemplating on this message, God reminded me of two friends that I have. They're homosexuals. Isa Christian, isa hindi. Isa Christian, pato siya. And then, this is what I will share about him with no exaggeration. When he strums the guitar, feeling ko gaka-charge ang atmosphere sa kuryente. That's how anointed he was. And during one time, na nag-strum sa guitar, feeling ko, I saw, do not turn your back from the Lord because your life will gonna be in danger. Subong, may AIDS siya. And I warned also another homosexual friend of mine, hindi siya Christian. I told him, please make it that this will be your last boyfriend. Ato diretsuan na to, this will be your last boyfriend. Kaya ang next mga boyfriend will endanger your life. Ang next niya boyfriend was a doctor, pero napatay because of pneumonia. And it was found out later nga may AIDS. Subong may AIDS man siya. These two, until today, buhi. Pero do you know what is painful about AIDS? Because it's gonna destroy your immune system. Mapatay ka slowly. Probably God forgave them. Probably. Pretty ang kamatayon mo yan. Because of one disobedience. Now, kabataan, I know that we are in this generation of entitlement mindset. I deserve. Gibilin mo ko mangita ko iban. Please don't do that before the Lord. Subong damo, hindi ka ba mag-treasure sa words ng God? They take the word of God lightly. And I've noticed this week, damo-damo, kung morningan, nga natabo ang mga danger zones. Please listen. Amo na nga kabukal-bukal kung magwali because I saw the danger and then yet, these people that have instructed, wala na mati. Di ang ubrahon ko pagkatapos ang damage, na ano, may big ka? Pagkatapos ang AIDS, when you know that may AIDS na, timanuta. May bit na lang upod sa imo eh. The goodness of God is in the instruction. Even the warnings are God's love for you. The warnings are God's love for you. It's not a threat. I know my mindset, kita din ang balong sa ato ginikanan, gwa-gwa, kada karo kay makulon, taka. You think it's a threat. But if you know that your parents love you, you will follow instructions. Diba? How much more for a God who sent His only begotten Son para mangimatay sa imo, hindi kapag mamati. You know why? Because we think it's just religion. Because if you know that this is the word of God, these are instruction, mamati ka gidiya. Now, these are the words of Moses. We will take this one by one. Deuteronomy 1:1, ang instruction is, these are the words which Moses spoke to all Israel. Ang Deuteronomy nga book, we call it in English Deuteronomy, but in Hebrew, this is called the second law. Ikaduwa nga law, which you will understand later on. Hampal niya da, I'll start with 11:26. Actually, nag-start ang iyang mga rules sa chapter 12. Ang last word niya sa 26, behold, I set before you today a blessing and a curse. I know we all have our own understanding of this. Pag masunod ka kay Lord, pakamayuhon ka. Pag mag-disobey ka, bakulon niya ka or sumpaon niya ka. We know all that. But let's go deeper. The blessing if you obey the commandments of the Lord your God, which I command you today, and the curse if you do not obey the commandments of the Lord your God. But turn aside from the way which I command you today to go after other gods, which you have not known. Now it shall be when the Lord your God has brought you into the land which you go to possess, that you shall put the blessing on Mount Gerizim and the curse on Mount Ebal. Now, hamba niya pagida. Next, are they not on the other side of the Jordan, toward the setting of the sun in the land of the Canaanites who dwell in the plain, opposite Gilgal, beside the terebinth tree of Moreh? For you will cross over the Jordan and go in to possess the land which the Lord your God is giving you, and you will possess it and dwell in it, but you shall be careful to observe all the statutes and judgment which I set before you today. Now, the word that I was going to highlight is the word careful. Because I know most of the time we don't follow instruction well. In BFP, jail officers, sa BJMP, sa police, once hindi ka mamati instruction, mamalayran kagid. I know for the fact, napriso ko, BJMP, during that time may natakasan ang akong jail, sa Pasay City Jail nakatakas. Kabalo ka mo, tanan na sa posisyon ginrelieve. Mayo lang kung hindi ka makakasa imo nga trabaho. Ang ginalagas pa naman nila ang ilang mga benefits. Na kung matakasan ka, ang sala sang isa, sala sang tanan. So what made you think nga ang sala sang isa katao sa church, hindi madamay ang iban?
Sa balay, once magsala ang bata, dalasa ang ginikanan niya na why? Sino mapalibog? Kung nagmasakit, kung nadisgasya, kung nagutod tiil sa bata, sino mapalibog? Ang ginikanan. Pero ang bata, iya pawala lang. One day, kung maginikanan kayo, you will also understand why instructions are needed to be obeyed. Most of the time, we take these things lightly. That's why I know I have to be tough, especially sa mga orphan. I have to set rules. Ako, I'm gonna set an example. Tita Helen, for we know nga tamubra sa sagwa. Kinanglan niya ibilin niya duwa ka bata, hindi ang lahat gonna include Erin. Si Joy lang kag si Cedric. And nakita ko, in the time past, nga hindi siya mag-akig kay Cedric sobra-sobra. Because ang gasulod sa iya is condemnation niya nga, wala man ko nag-upod sa inyo dako, so hindi na lang ko mangakig, ipaiway ko na lang. The guilt is there. Pero, she did not see that she robs Cedric of discipline that he needs. That's why nga I as a pastor stand in behalf of some parents. I'm not going to take over the place of your parent, but I'm going to fill up kung ano kulang nila. That's why kasunod ko. That's why gadisiplina ko. Hindi niya makigan si Cedric because ang time niya is kung kurisungan ko ni Cedric nalainan ko, hindi na lang ko mag-confront. Sige na lang. You know what I did? I talked to Tita Helen. Si ko, Tita, if you cannot just do that time and again, Cedric's gonna grow up na wala disiplina. Hindi ko man siya mabasol, kaya ang basulon ko ang nanay. Because she has the right. Kaya nakulbaan siya nga magkurisong si Cedric, malain niya buot. Pero ang mga bata, normally sa mga bata, the tantrums, that's why notice ko one time, there's this video that there's a child crying, Papa, I want a car, I want a car. Grabe siya because thinking ng bata that she can manipulate her dad by shouting and nagtulok na ng mga tao siya sa mall. Thinking nga may-yield ang tatay. Kaya usually, ang muna ginubra sa mga bata. Isa masagad pang bata. Pag tiyangak ya, you know what the father did? He just looked at her and said, Tagay kinulat ya, hasta matapos, wala na sa persa mag-ibig, are you done? Lakat na pulit ta. Kaya usually mag-tantrum sa mga bata, kaka-manipulate ang ginikanan. Now, listen to the instructions I've said today. I will say today because tama siya ka-importante. That's why ang bata, wala kulabot kung magpa-kurisong kada, kung mag-rebuilde kada. I'm gonna set the standard for you to follow or else you will understand nga, ibalik ko na ka mo. Anyway, are, next nga slide. Sorry ha kung gamay-gamay na siya, but picture ni Samon ref. Instruction ni Tita Helen, anpi siya naglakat. Kaya ang amon balay, hindi kasaka tubig. Karon, in the past, sang ari pa di sila, dili pangitaan ko na yan tuman. Sang ari pa di sila, nagaluoy si Tito Erwin nga kapangakot ang mga bata sa may poso, sa may tubig poso. Pero ako niya, sige lang akot na niya nano, gay-star na lang kami, libre pa kami, mapapos pagid kami. But God loves us so much for sending Tita Helen and Tito Erwin, nagbakal sa water pump. Kag ang kinanglanan, sundon instruction. Kung hindi ka mo bugtaw, wasaga, wala ka mo tubig. Kung hindi niya pag-on, wala ka mo tubig. Kung hindi pag-off, maawas ni sa maguba, mainit, masunog ang water pump. Damo-damo sa instruction. So, ako mismo namati sa instruction, kaya in case wala may masunod, ako masunod. Siyempre ako dati gulang sa bilay mo. So, ako na basulon. So, napamakot ka perme, sino mabugtaw bas. Ambalan niyo ako, hindi niyo ako mabugtaw, kaya ako mabugtaw. Kaya siyempre ako si Moses mo. Damo na bala? Kinanglan ko na sundon. Now, ang diri sa babaw, nabutang dira, bag-o paandaron ang please turn off tanan nga bulb. Ang ini nga bulb ni sa amon nga pasaka sa tubig, amon nga papanaog sa amon tangke. Tapos, ang next nga instruction ni Tita Helen is, after sang bulb, please turn on the switch for pressure until mapuno. So this one, patindugo ni sa para magsaka ang tubig sa tangke. After, ari naman, this one, after ng pump, pag wala na basiwan na tubig, please ipasaka ang bulb para magtubod ang tangke pakado sa balay. So this one, patumbahon ni sa para magsaka ang tubig. Day one, patumbahon para makapanaog ang tubig. So ginasirado na sa para hindi magsaka, hindi manaog. So amo na siya muna. And then reminders, aris dalom.
Please make sure nga wala naka-on ang tubig sa sulod balay or else kanugon sang tubig nga ginapasaka tapos gaawas lang to sulod. Instruction na sa dalom, make sure nga off tanan nga gripo sa sulod kag sagwa. Now, kanina hambalta ay before you I put cursing and blessing. We are thinking of a bless a curse na hindi. Ang point ko di is kung hindi magsunod instruction wala kami tubig. In short, ginsumpa kami Ginsumpaan kami wala kami tubig. Sala ni Lord? Hindi, sala namon. You get what I mean? Na may instruction man sa balay niyo, kung di ka mag-follow instruction, kag magmerisi, ka masugatan mo si Merisi, hindi mo basulon ang God. Kay wala ka na mati instruction. Now you get to understand that the Bible is important. Ari instruction na isang tubig ni Tita Helen. No. Wala ganyan na butanga. Pag amo ni sayang ang kuryente, kay bayran man ang Japon nila. Pero ti ako niya, kay ako ya, adapted ko, mauya man ta sa kalagta. Ginapaandaran na ta kuryente, gipatakdan pa kami aircon, kay damo na subong heat stroke. Wala man kami gabay kuryente. Ang kinahanglan lang responsible usage ang kuryente. Now, ako, for once, I really understand that, kay adapted ko sa balay. Wala ko yung entitlement nga, ma, I need kuryente. Diba? Daga demand ka pa, tibay liyan kuryente, kaya wala ko ininitan ko yung karon. No. I have to turn off the electricity. Now, amo na siya ini siya nga slide. Now, in Deuteronomy 19:14, you shall not remove, example sa isa ka verse, you shall not remove your neighbor's landmark which the men of old have set in your inheritance which you will inherit in the land that the Lord your God is giving you to possess. So makita natin yung instruction sa hindi mo pag-isdugon ang muhon sa duta kung dira ang kuret. Kaya isa nga daan, kita nga daan, sorry to say, but may mga tendency kita nga manglaksam sang hindi aton. Amen. Paano ka mamanglaksam? Ang ginansya, ayok na lang, bi. Gapang laksam ka na. Abi niyo prinsipyo na sa that's a principle nga, prang nga nga storya. Kung ikaw gabaligya, kag ayon man bisi mo, bi ang ginansya mo. Name? Magalit. Nga amang ayok ka mo. Now you get to understand kung ano meaning sa prinsipyo nga na. You get to understand, anong balon nyo? Ganegosyo, tagani, para makakita kwarta, ayon mo pa. Amen. Kung gusto niya mga taglibre, iya na. Siran ka pa taglibre, kanto ka mo to. Pero kung wala siya may ginhambal nga libre, hindi ka mo mag-ayo. Amen. Kaya ka pa mabuhi ang tao. Diba? O, example lang, balo may isang boss. Ako BCO mo, okay, maubra ka 8 hours a day. Ang minimum wage mo 450. Mambal ko, ayo lang 200 lang. Masugot ka? Guro pag next day, guro wala na ako trabante. Get to understand the principle. Kung hindi mo gusto imuon sa imo, hindi mo man pag-imuon sa iban. Amen. I get what I mean? Now you get to understand why Bible is very important. Deuteronomy 19:51. One witness shall not rise against a man concerning any iniquity or any sin that he commits. By the mouth of 2 or 3 witnesses, the matter shall be established. If a false witness rises against any man to testify against him of wrongdoing, then both men in the controversy shall stand before the Lord, before the priests and the judges who serve in those days. And the judges shall make careful inquiry, and indeed, if the witness is a false witness who has testified falsely against his brother, then, liyo ko prepare sa video, mamaya. After niya, so ready lang. And indeed, if the witness is a false witness, he was testified falsely against his brother, then you shall do to him as he thought to have done to his brother. In short, kung gini mo imuan ko si Ivan, ay, ginrape ko ni Ivan. Kung gini mo imuan ko sa, ang penalty sang rape, hindi magtupa siya, kundi matupa sa akon. Kung ano intention mo sa malain, mabalik sa imo. You get what I mean? Now, ang balya da ari, law ni Lord ha, ang balya, if the witness is a false witness, he who testified falsely against his brother, then you shall do to him as he thought to have done to his brother. So you shall put away the evil from among you, and those who remain shall hear and fear. So that's why binabring up natin sa public, because para ang iban hindi na maging mo istorya. Amen. And hereafter they shall not again commit such evil among you. Your eye shall not pity. Life for life, eye for eye, tooth for tooth, hand for hand, and foot for foot. Balaan ko, ginquote na ni Jesus, eye for an eye, but nagamuna siya. Tingin cancel naman na ni Lord. I will explain that later. But for now,
may pakita ko sa inyo nga video which recently lang natabo and I want you to listen carefully. Lihok ko ba? Guilty beyond reasonable doubt. Oops. Off anay be. Balik sa start. By the way, before mag-start, kaso ni Nibong, ni Denise Cornejo, ni Cedric Lee, and two others. Recently siya natabo. Ma-explain ko ni sa inyo because I can relate to this. Okay? So I want you to listen kung ano ni siya. Sige, go. Lihok ko volume. Guilty beyond reasonable doubt. Yan ang hatol ng Taguig Regional Trial Court laban sa modelong si Denise Cornejo, negosyanteng si Cedric Lee, Simeon Palma o Zimmeraz at Ferdinand Guerrero. Para yan sa kasong serious illegal detention na inihain laban sa kanila ng actor TV host na si Bong Navarro. Nag-ugat ito sa pambubugbog na sinapit ni Navarro mula sa grupo noong gabi ng January 22, 2014. Sa sentensyang ibinaba ng Taguig RTC, reklusyon perpetua o 40 taong pagkakakulong ang ipinataw sa mga akusado. Pero bakit nga ba ganun na lang kabigat ang parusang ipinataw? At para po mas bigyan tayo ng linaw tungkol sa kaso, makakasama natin ang morning resident lawyer na si Attorney Enrique Buco de la Cruz live via Zoom. Attorney, good morning! Good morning sa inyo mga kapatid. Okay, Attorney, unahin na natin. Bakit nga ho ba serious illegal detention for ransom ang isinampang kaso? At yung habang buhay na pagkakakulong, common ba na parusa para sa mga ganitong kaso? Yes, meron kasi special na batas, no, Jester, yung RA 7659, kung saan itinuring na ang kidnapping at serious illegal detention ay isang heinous crime. Ibig sabihin, grabing krimen ito. No, dahil sa lumalalang mga katulad na kaso, ito itinuring na heinous crime, kaya mabigat ang parusa. Kaya siya serious illegal detention dahil deprived, no, tinanggalan ng kalayaan o pinigilang makaalis yung biktima. At ito ay ginawa ng pribadong tao at illegal yung pagkaka-detain sa kanya at mayroong mga circumstances na nag-qualify o nagpabigat doon sa kaso. Oo, attorney, naku, mabigat talaga. Sabi nga, reclusion perpetua. Pero attorney, bakit meron yung period na 40 years to life imprisonment? Yan, yung reclusion perpetua ay salitang ginagamit kapag yung kaso ay nasa loob ng revised penal code. Ang ibig sabihin nun ay 20 to 40 years. May definition yon sa ilalim ng batas. Yung life imprisonment ay ginagamit na salita kapag yung krimen ay special law. No, hindi siya sa ilalim ng revised penal code. At yung life imprisonment, diretso yon, no? Yun ang habang buhay. Yung reclusion perpetua hanggang 40 years lang yon. At pwede ka pang mapababa ang pagkakakulong mo kapag meron kang good conduct time allowance. Yung reclusion perpetua, iba din yun sa life imprisonment. Kasi yung reclusion perpetua, may kaakibat siyang mga accessory penalty. Yung perpetual disqualification to hold office, hindi ka na makakatakbo, makakahawak ng anumang pwesto sa gobyerno, hindi ka rin po pwedeng pumasok sa anumang kontrata or civil interdiction, at pwedeng ma-forfeit, makuha yung mga ari-arian pambayad sa mga datos. Malinaw. Malinaw. Ito naman, attorney, ayon sa desisyon ng korte, non-bailable yung kaso. Ibig sabihin ba nito, mananatili silang nakakulong kahit pa mag-apela sila ng kaso? Ayan, pinapayagan ng batas na mag-apply for bail yung mga na-convict. Pero discretion na ito ng Court of Appeals kung papayagan sila. So kailangan makumbinsi nila ang Court of Appeals na sila ay hindi flight risk, na sila ay hindi tatakas, na sila ay hindi recidivist, meaning hindi ito paulit-ulit nilang ginagawa, no? Mga kasong tatakasan yung mga paglilitis. No? So kung mapapatunayan nila na sila ay qualified, pwede pa rin po silang magpiyansa habang nakaapila. Pero discretion na po ito ng Court of Appeals. Attorney, singit ko lang to, kung hindi, pwede pa bang iakyat pa uli sa Korte Suprema, sa Supreme Court? Tama po, kung ano man ang desisyon ng Court of Appeals, pwede pang iakyat sa Korte Suprema. Pero kung hindi sila mabibigyan ng piyansa, pansamantala habang dinidinig yung kanilang apila, sila ay nakakulong pa rin. Ito pa isa, attorney, na tinatanong ng marami, bakit meron yung for ransom, yung serious illegal detention case na inahin ni Bong Navarro? Yung kaso kasing serious illegal detention, may mga qualifying circumstance, no? Para makonvict ka sa kasong ito, alinman sa mga sumusunod dapat present. Number one,
kung lumagpas yung pagkakadetain ng mahigit sa 3 araw. O, pangalawa, kung sinaktan, tinorture o tinakot, no, yung dinetain, no. Pangatlo, kung ang dinetain mo ay minor de edad o babae o public official, at panghuli, pag humingi ka ng ransom o anumang pera o biyaya, pabuya, kapalit ng pagpapawala sa kanya. Alin man dito ang maging present ay nagko-qualify, tumataas yung penalty, yung pinakamataas ang ibibigay sa'yo, yung reclusion perpetua. Kasi wala ng death penalty ngayon. So, ang pinakamataas na yung reclusion perpetua. So, for ransom ay dahil may hiningi silang kapalit para siya palayain. Yung hininga nila ng 1 million pesos yung biktima para ibayad umano doon sa kay Denise bilang kapalit ng kanyang paglaya. So, ito yung ransom. At dahil dito, tumaas talaga yung nature ng offense. Bumigat yung kaso. Okay. Kahit hindi, never natin narinig ito yung salitang ransom. Ransom Yun na yun. Even na yun, oh. Like, kasi nga 1 million in demand. At saka hindi siya babalik hanggang bigyan mo yung pera. Yun na rin. Okay, maraming salamat sa paglalaan ng oras, attorney. Marami na naman kami natutunan. Muli, maraming salamat, attorney Bucod de la Cruz. Okay. Kita niyo, kada isa kasala gabugat. Kung lang taon mong word, serious illegal detention, para detention lang gingapos kagid lang. But the penalty is reclusion perpetua, 40 years, or for life. Ransom, because there was findings that they found out nga nagatag si Denise Cornejo kay Cedric Lee sa iyang account ay deposit dito ang bayad ni Vong. May evidence. That's why ang penalty is reclusion perpetua. Now, we go sa next na slide natin, tapos sa tada. Next. The phrase eye for an eye was never understood or applied in the literal sense. I know kita because sa ating forefathers, because they never understood it, apply eye for an eye, kung subagon ka, subagon mo man liwat. But that's not the case because this one is an idiomatic expression of Hebrew perspective. According to the oral tradition, this is a directive for monetary compensation to the injured party. Damage mo, tiil, pila balayran sang tiil. Na-damage mo ang side mirror, pila ang balayran sang side mirror. Na-damage mo, kag nervyos mo ang driver, bayaran mo man na. Amo na siya meaning sang eye for an eye. We quote that verses and then we thought, we gabaton lang ta, but we don't really understand. But, anong the news niya? Next, na slide. An eye for an eye may be an idiom, but the Bible always uses precise language. The perpetrator deserves to be injured or lose a limb in the same manner as the victim. Familiar ang do not do unto others what you don't want others to do unto you. Same ang principle. But God is compassionate, so the perpetrator makes financial restitution to the victim instead. But that doesn't mean na hindi mo pabayaran, gin-damage mo. So, tiway lang kay God is merciful. We got it all wrong. People say that the law was nailed to the cross. Pamangkot ko, ano ng law? Do you understand that? Ang ba niya, wala ng law. It has been abolished. Ang ba ni Jesus, why niya ginabolish? Kung ano gintawag in the Old Testament, ang stealing is still stealing until today. So what made you think ang ginabolish ang consequence? The consequence is still there. Tubangon naman Japon, we got it all mixed up because nobody explained it to us. Hindi pwede mamalayran ka man Japon kung nanginto ka, intuon ka gid Japon. Don't think like I know somebody, witchcraft friend ko, I know somebody na batian nyo na ni, nga when he does tarot reading, may curse na mo. There's the principle in tarot reading. Example, ginbasahan ko si Tobio. May curse si Tobio. So ang curse, kaya gintamnan ko sa curse, mabalik ang curse sakon. Then what he does is, ginasagang niya sa baraha. Hindi ko na pag-elaborate, ginsagang niya sa baraha. So, ginsalo sang baraha ang curse. Natanong ko curse, nagbalik sa akong dua. So, ang curse sa baraha, dua. Karon nagpahimalad si Joy. Ang curse matupa kay Joy, matanong ko curse, isa, plus ang dua, tatlo, ang balik sa akong, anom. Gabugat. That's why don't just do deliverance if you don't understand the spiritual law. Kaya ka kabalo ka kalagubain mo balay. That's why deliverance is not for the novice. Kabalo ka dapat sa prinsipyo. And unless you are called, don't do anything. Kaya basi balikan ka sa spirit that you don't even see. Now, ginsagang niya, ari, gabugat nga gabugat. And then, nambal ko sa iya, ibalik ko lang ang question ko sa iya, until when?
Until when? That's why, tanan di sa inyo, if you know the principle of God, hindi ka mo manuntukay. Kung hindi ka mo mamayad, bata niyo mamayad, apo niyo mamayad. Pamilya niyo mamayad, utod niyo mamayad. You cannot control it. That's why be watchful with the Word of God. Don't take it lightly. Amo lang tubig lang to, gamay lang instruction, pwede maguba. Si Tarwin kag si Tyler narangadaan sa may subik. Kung maguba naman, no, kami makot, kami adadlaw. Game curse kami Tarwin kag Tyler. Wala, sala namon, kay wala kami nag-follow instruction. Same with driving, same with tanan. Kagapon na konsensya ko gani. Later ko lang i-discuss ang fires of hell. Gapon, I was driving pa kadto sa La Calota. Ako man niya, kay siyempre gadasalig ko, kay dako akong salakyan, Montero akong dala, so ga-overtake ko. Without me thinking, nga may nag-drive nga motor, patubangan, ako estimate, makaya ko siya mag-overtake, pero ang nagamotor, ginanervyos, kay dako akong salakyan, base masagidan ko siya. So maisa one time nga event kapon, nga ang motor, halos mahulog na sa, sa kampo, sa sa gutter. Tapos paglabay ko, ako niya sa wala man si kulay, layo, naiya mo na akong feeling. Paglabay ko, ginabalan ko sang God, you have considered something worthless. Grabe mo, bilog ko nga biyahe daw ginasilaban, akong tagipusoon nga. Dumdumon mo, what if ikaw man na? Kag pakibisan ka man, ano balagsagon mo? Gusali ka kay dako sa lakyan mo? Incorrect ko sang God, I repented right away. Now, Aridi, eye for an eye. It's important to bear in mind that this is the case with all interpersonal transgression. Merely giving financial compensation should not be seen as having make amends for what was done, not because naging bayran mo sa, ay nakapatay ko, ang bayrantan lang ka. You know, I heard the issue nga, ang seres ko, no, mas mayo pa nga mapatay na lang ilagin bungguan kaysa buhi, kay dako ilabalayran. Mas gamay ang danyos kung patay, kaya palubong ko na lang mo. Amo na mo, salo. Kung buhi na siya, tanan niyang expenses, bayaran mo. Kung mapatay sa lubong lang ibayad mo. Now, you think you have made amends just because ibayran mo? No. Kumbaga, konsuelo, di bobo na lang ng term. Konsuelo na lang, bayri na lang, kaya hindi mo na mabayaran ng kabuhi mo na. Now, ang bayad na, make amends what was done which can never be fully corrected. Bis ka na mo, tapos na to. The best we can do is offer monetary compensation and beg forgiveness from the victim. Now, do you understand what is eye for an eye means? Kabalo ka mo nga Christians nga gabusar kita. Eye for an eye, tiyamba ni Lord, forgive. Ati magsala ko, forgive lang ko. Ay, forgive lang ko. Amba ni Jesus, forgive. Ay, gadiman ka? No. It's up to the ginimuan mo sala kung forgive niya ka kung hindi. Pero ikaw yung kayuhon mo siya, kaya feeling mo entitled ka nga dapat kay forgive. Diba? Subong, ibutang ko man na. Feeling mo entitled ka nga tagaan ka ni Lord tanang-tanang na gusto mo? No. We got it all wrong. Don't ever think that entitled ka sa tanan mga demands kay Lord. Until it is written in the contract, you don't have the right to demand something. Nagsulod ka sa kumpanya, nagperma ka sa terms and agreement, nga kung 3 ka beses malate, isuspend ka, karon kung isuspend ka, makumod ka kayang kumpanya mo, unlawful, hindi considerate, hindi Christian, nagperma ka. Now most Christians don't know what responsibility is because they think they can just run away from it. Especially those nga wala ng dako sa disiplina. They think that they can just do everything that they want. And then, don't suffer the consequence. Why? Because nobody taught you. Wala mo natudlo sa imo disiplina. Subong nga generation, do tayo dako, pangakid, do tayo dako, kumo, do tayo dako. Feeling nila, may right sila. Amo na careful kamo sa mga sabat-sabat sa Facebook. Kung wala ka mo kabalusang puno, pagpunta nag-isabat. Diba? Hambal gaya nila kung sino pa kuno ang magahon na mo patong wala unod. Ako gatuon pa ko mo. That's why saling ko, when I ask myself, seriously illegal detention lang man ni nga reclusion perpetua ni? Is there something that I did not know? Because learn ko subong amo na guys saling ko kung may itudlo sa sa school. Law importante kami kagali kabalo illegal detention ka nagali nagidnap ka nagali. Diba? Sa mga rural areas,
wala natudloan, malantaw porn, pagkita sa porn ilugon sa minor, wala sila yung kabalo kay wala lo. Pero you think mas fair ang bata kay wala siya kabalo kay nang rape siya? Wala siya kabalo nga rape na? You think mas fair siya sa pang-rape? No. And what made you think that you will be spared sa laws ng God just because you do not know? Now, next na slide. Deuteronomy 19:1-3. When the Lord your God has cut off the nations whose land the Lord your God is giving you, and you dispossess them and dwell in their cities and in their houses, you shall separate 3 cities for yourself in the midst. So napatindog sila, cities of refuge. Deuteronomy 19:4-7. Next slide. In this case of the manslayer who flees, that he may live, whoever kills his neighbor unintentionally, not having hated him in time past, as when a man goes to the woods with his brother to cut timber, and his hand swings a stroke with the axe to cut down the tree, and the head slips from the handle and strikes his neighbor so that he dies, he shall flee to the one of the cities and live. Lest the avenger of blood will while his anger is hot, pursue the manslayer and overtake him, because the way is long, and kill him, though he was not deserving of death, since he had not hated the victim in the past. Therefore, I command you, you shall separate 3 cities for yourself. So, nagtabog karon, mayroon ko itrat do example, diri, according sa US nga law, next slide, tatlo ka degree sa murder. Murder is not just murder, tatlo ka degree. The first one is crime is premeditated and deliberate. Nainit ka, bantayan ko ni siya karon sa dulom, kagunoon ko siya. That is premeditated. And deliberate, ginsigi-sigi mo ginas na mapatay. Kadua, second degree. Ang second degree is no premeditation or deliberation, butang dara, but did have malice aforethought toward the victim. Wala ka man plano, nainit lang ko kay Joy, pero way ko plano kapatsyon sa, karon na bungguanay kami, ari kagalia, deliberation, second degree murder na siya. May malice ka na sa imo mind, pero way ka plano magpatay. Galing kay natagaan ka opportunity, ari mo gibungguan mo ko, second degree murder. Ikatatlo, manslaughter. This one, amo tong state sa Bible. Kung ang pagwasay niya, nagtabog, naigo to napatay. Ang ina nga tawo, pwede kapalagyo sa cities of refuge because hindi niya hungod. It is the intent that makes it all difference. Lain, no? Lain may intention, diri may malis lang, diri wala. Pero may degree siya. Ang makakadto lang sa cities of refuge, ang wala intention. Magwa na siya. Now, sa next nga slide, Deuteronomy 22:8, when you build a house, then you shall lay down ko sa principles behind sa mga law. When you build a new house, then you shall make a parapet for your roof, then you may not bring guilt of bloodshed on your household if anyone falls. So makita naton may balay siya, may butang ka, may nga ang babaw, ang let's say ang rooftop, may ginabutang nga fence. Kay para hindi ka, ikaw nga tag-iya sa balay, hindi ka makapatay. Kay pa nga may fence mo. 'Di ba? So, amo man to nga banikalan nga dapat may exit siya. Kay kung wala exit, daw ka angay nga nagpatay ka sa tao sulod sa balay. Because wala mo siya kitigaan exit. Now, it is the expression of murder. Death to intentional murder. So, dapat may sagang na siya. That's why, notice nyo, ang mga cliff naton, may mga railings. Because ang meaning nila nga hindi ka gusto makapatay tao, ang government. Your actions deeply impact others. This is the expression of how the larger principle of the Ten Commandments in everyday life affects us. That's why notice mo to ang salakyan, nga hindi may rules ang overtaking, because para hindi ko masagidan ng mga gamay. Kay dako, katikalon ka, amo gito na igo ka, usually amo man ko na manumdom sa una sa motor ko. 'Di ba? Pero here comes ako manyambal, kalayo. Ako ya kampante, kuya pero tiya ginanervyos to ya. Kay hindi siya kabalo. From that moment on, since kapon, si Lord, bisan pa maalas 10 ko di, hindi ko mag-overtake kay because kalaluoy ang mga gagmay nga motor. Amen. Di naigo sa akon ang laws ng God. Then I have to honor lives. I have to honor, I have to respect. Once may ginatikang kang wala ka pakialam sa ibanan, the love of God is not there. Now do you see the rule? Do you see the law? Do you see the significance of it? Nagbutang ka fences sa balay para hindi ka makapatay. 'Di ba? Kung madiscuss sa balay mo, sinusokton? Ikaw.
And wala na ganyan ginatudlo sa ato ng responsibility nga muna. Wala na ginatudlo. Amo na gani careful ko mag-handle Bible study sa mga bata. Why? Once late na sa magpuli ka, madisgasya ang bata, sinusukton. Ako. That's why kapapuli ko according sa rules ng ginikanan. That's why I don't destroy the law of the house. Kaya kung itudloan ko na sila, karon ka lang puli, alas 11 lang. Kaya man di si Lord. Kung mabunaan na sa sinusukton, ako. Now you got to understand why I am strict with rules. Nga, basulon nila ang bata, hindi. Ang bata ko, ginapapuli ko, gipatilan mo sa gwada. Kaya may Bible study ka lang. I realized that sa time pa sang barangay 16. That's why I set rules. That's why notice nyo ang Bible study tadi every Friday lang. Kag prayer meeting. Kag ang gina-oblige ko ang ara lang sa eksakto nga edad. One time to, kay may natabo to nga daw, ano to? There was a season nga, sino to gani nga nag-cancel sa Bible study kay may natabo nga, may gimbuno nga babayi. Nila lately, sila ba yung nagambal nga hindi siya magkarto si Jillian, di ba? Ano ganing reason, Day? Oo, may kaabang, di ba? May nag-away. So ako, pagambal, sinasang parents, wala ko nagambal nga, hindi si Lord ma-defend sa mo. No, irespetuhon ko yung ginikanan. You get what I mean? Kaya nga ang akong permi prinsipyo is, nano matabo, kung bata ko Jillian, nano matabo ka Jillian, sumpunan mo ka buhay ni Jillian? You get what I mean? You get what I mean? You get what I mean? Kung ano sugot sa ginikanan na muna, and if you believe that God is powerful enough, then let God change the heart of the parents, but the honoring must not let go. We must not let go of the honoring. Ma-confine kita dira. Kung dira, kung amulan na. Kung ang Lord powerful, kaya niya buksan ng dagat, balida sa. Pero ang imo ya, isundon mo ang instruction. You get what I mean? Now, do we see it? Sometimes yung isagahay palutin kita sa aton mga spirituality. But we don't get to understand kung ano na siya ang ina-rule. Example, sa balay, sa building, required ka sa mga BFP nga may fire extinguisher ka. Kung makita nila wala ka fire extinguisher, hindi ka nila pag-i-approve. Mabais ka, hindi kalim mo lagay. Baton si kalim lagay. Sino masunugan? Ikaw. Sino nag-compromise? Ikaw. Kitagaan ka sa saktong instruction, hindi ka magsunod. Ikaw. Basulon mong God. Ikaw nagawa sa rules mo. You get what I mean? Now, do you understand why rules are important? Dahil lang sa balay lang, maglakad ko pa Sir Mike, i-assign sa mga bata, amo ning tubig, kay wala ka mo tubig. Ang akon, muna, baw, ginbutangan na ta water pump, baw, libre na ta kurente, baw, hindi pa kaya nga bugtaw aga. Di ba? Wala pa na labot, may pagkaon pa kami, mareklamo ka pa? Di ba? Now, do you see the importance of instructions? Do you see the importance of instructions? Another one. Deuteronomy 15:1-6. At the end of every 7 years, you will grant a release of debts. Now, nang bakit Deuteronomy? Because abinato niya, law lang siya. But we do not get to understand that the heart of God is in every law. Ara day your heart. Diba? And at the end of every 7 years, you shall grant a release of debts. Of course, hindi niya applicable sa aton. Kaya after 7 years, sabot lang kung may mapalibre sa utang. Kaya utangan pa ka. After 7 years, lang kabayaran. 7 years. And this is the form of the release. Every creditor who has lent anything to his neighbor shall release it. He shall not require of it. He shall not require it of his neighbors or his brother because it is called the Lord's release. Of a foreigner, you may require it. So, kung foreigner ka, kung di ka Christian, kung sukta. Pero kung Christian ka, sundon mo ang laws ng God. Haba niya, but you shall give up your claim to what is owed by your brother, except when there may be when there may be no poor among you. So kung may kwarta ka, malang bayaran mo. Pero kung pigado, hanggang sa God, patawara. Si Lord nagambal, hindi ang pigado. Si Lord. For the Lord will greatly bless you in the land which the Lord your God is giving you to possess. Siyempre, iyan ni Lord instruction, siya man ang mamayad sa imo eh. Di ba? Basa Proverbs, kung ipautang mo ang pigado, kaangay lang agin pautang mo ang God. Read your Bible and get to understand the principle in it.
To observe. If you carefully obey the voice of the Lord your God to observe with care all these commandments which I command you today, for the Lord your God will bless you just as He promised you, you shall lend to many nations, but you shall not borrow, blah, blah, blah. Now, nakita natin the law of Sabbath is recognizing that God is your master, not you. It's not your money, it's God. Isa kang bakit? Lagi pangamulayan ko na, Pastor Mike. Di nagalinin mo persa. Di nagalinin mo trabaho. Kaya Lord, di ba? Kung magamba si Lord, erase. Hindi ka makumot. Sukton ko gisang utang. Basang God, sukton tanong ka sa utang mo eh. Sige be, suktan na yung utang. Sige. This is a reminder. Ang balpagidao. Next slide. And when you send him away, ariya sa principles ng slave, you shall not let him go away empty-handed. Kapamilyar sa word empty-handed, di na siya halin. When the Israelites were released from Egypt, gintagaan sa Egyptians sa mga gold. Ginpakita sa God, kamo sang una, slave kamo, ginpadalaan ta kamo gold. Karon, after 7 years, ang inyo man slave, hindi nyo man pagpagutumi. That's why may ara kita nga tawag nga retirement. Because halina sa Bible. Pag wala retirement, ano ka? Dalok-dalok. Di ba? Nagyan what I mean? O, ang principle, hindi nyo nakita ang hearts ng God mo. Ang banyaw, you shall supply Him liberally from all your flock. Liberal, gawas, awas. Hindi kuripot, hindi isipan. 7 years ka lang, ari, 7 kanding ah. Liberally from your threshing floor, from your winepress, from what the Lord your God has blessed you with, you shall give it to Him. You shall remember that you were a slave. Oh, gadumdum sang God slave. Kasang una, remember, ginkaluyan ka lang, sino ka nga hindi ka magaluoy. You are a slave in the land of Egypt, and the Lord your God redeemed you. Therefore, I command you this thing today. That's why, ang mga yaya nyo, tagain nyo bakasyon. Hindi nyo sila paghimuha baka, pagpabaka-bakahon. Nakakabalo ka mo nga may sabat, kay hindi ka mo ulipon. Ari ha, principles ng sabat, nga hindi ka magsabat, nga hindi ka magsimba, kay awat pa. Ano, pamansagan mo kay Lord, hindi ka provide. Do you know that these little things are an insult to God? Lord, awat pa ni. Why kakabalo your actions ka reflect na kay Lord? Awat pa ni. That is an insult to Him. Ako I don't mind kung sa bumbero ni may duty sila yung obligation na nila. Kumbaga sinong paanan nila nga ma-duty sila. Kung red alert ang Domingo, they have to report because soldier na sila. They have to. Because they honor God by following this instruction. Pero kita as Christians, ano ang gibutanda? Do you understand your Bible? Do you understand the principle behind it? Gusto nato ni honor kita, pero hindi kita kabalo mag-honor sa iba. Diba? Now, nabutang dira. Next. And if it happens that He says to you, I will not go away, are. Kung magambalding ulipon, hindi na ako magalin ah. Because He loves you and your house. Diba? May mga yayang hasta magtigulang ara na sila. Since He prospers with you, then you shall take an awl and entrust it to His ear. Amo ni nga ang aritos is a sign of slavery. Buuan ka sa lunggan, kag may kabit ko da, Kuya Mike Gang. Silingon akon ka. Amo na siya ang sign sang piercing. Slave. Kaya ang banya dao, because if it happens and He says to you, ang imo man servant, I will not go away from you because He loves you and your house. Since He prospers with you, then you shall take an awl and thrust it through his ear to the door, and he shall be your servant forever. Also to your female servant you shall do likewise. It shall not seem hard to you when you send him away free from you, for he has been worth a double hired servant in your serving for 6 years. Then the Lord your God will bless you. Pag may ara sa agreement na hindi na ako magaling na palangga, tanak ka na palangga ko na sinanay mo, so ma-serve na lang ko bilong mong kabuhi, then God will serve you. Pero hindi ka maghimo sala nga serious illegal detention, kay reclusion perpetua ka gid. Kalaw ka mo, but that is sa matasang God. You are disobeying His commandment.
Now you get to see serious things sa words of God. It's the principle behind it. Don't just read the word skin deep or shallow. I'm reverse. John 1:1. In the beginning was the Word, and the Word was God, and the Word was God. Tapos, ano daw yung meaning niya? Diba? Another one. You have heard that it was said, are, talakayon, taginisang madugo. You have heard that it was said of old, you shall not murder. And whoever murders will be in danger of judgment. Ito na to kanina. But I say to you, whoever is angry with his brother without a cause shall be in danger of the judgment. And whoever says to his brother, Raka, shall be in danger of the council. But whoever says, you fool, shall be in danger in the hellfire. Okay. The word fool is where we get the word moron today. It means someone who is uneducated or untrained but makes judgment as if he knew it all. Nagay, ang akong ilonggo nga term nagay, patuga-tuga. Kabalo ko na yan. Kung balaan mo palang gani, 1 plus 1 palang. Algebra na ko yan. Nagay ba rin, men? Amo na ang meaning sang moron or fool. Now, we go. Ang word next is, in Aramaic, ang word na fool has the idea of a coward who is afraid of something unreasonable. Makulbaan ka sa mga butang wala rason. Ting ting ting, overthinker. Ting ting ting, anxiety. Sounds familiar? Yes. Gapangaking wala rason. Now, contemplate on this. Contemplate on this. Katukol baan ka, may kakabalos ang rason. Something unreasonable. The word raka in Aramaic is to speak upon with the understanding that a person is useless or worthless. Ay, piniala na siya okay, damo na sa kwarta, siya pwe! Amo na mining isang raka. You consider something worthless. Now, in Western mindset, we value life, but in the first century, it was not unusual to consider a person raka or just worthless. You work him to death and replace him with another. You know, mga sulugon lang, gwa kada, ano ka to, wala, bulos. That's how you consider somebody raka or worthless. Daw basura lang naging gamit mo. Now, you may not say the word raka, but when you treat other people as worthless, kabalo ka mo, answerable ka mo kay Lord. Ting ting ting. I feel guilty. Hallelujah. Diba? That's why you have to honor all people ang basang Bible. Honor all. Use a woman sexually is raka until she dies of abuse was no crime under the Roman law. Sa una, kung Romano ka, kag abusawon mo ang babae, wala na crime. Pero sa matasangkat crime na siya. Sounds familiar. To say a person is worthless, it is no better than spitting as an insult to God, saying that He created something worthless. A doctor can legally perform an abortion, and by that declare the unborn child is raka or worthless. Oh. Kung ikaw gali ga support sa abortion, gina-consider mo na ang life worthless. Amen. Ikaw babayi ka, kay nagusong ka sang imo ka disobedient, kag pahulog mo kay di ka gusto mo iyan, you consider your child worthless. And guess what? Manabat ka Lord. Now, gatihin kita no. Are we understanding that the Word of God is serious? Unfortunately, such thing is legal sa country, damong country sa kalibutan. And you cannot prosecute a doctor under civil or criminal law. Are we getting in that generation? Yes. Subong, kung gabaligya ka cake, kag mapaluto ang duwa ka agi cake, kag hindi ka mabaligya, kasuhan ka pa.
Gatwist ang law, di ba? I remember this one. Gin-share ko ni gabi kay Ivan, share ko ni kay Tito. One Valentine Day, Christian ako. May isa ako ka-disciple nga model. And, of course, ang una, babaydor siya. So, I told him, hindi ka na mag-modeling, kaya hindi na ako gusto na nga mag-uba-uba kada sa entablado. Kaya damo, gabi na sa ngimot so lawas. Reserve it for your wife. So, siling ko, hindi ka naman nobya-nobya. And then, one Valentine's Day, may bit-bit siya, bouquet of roses. Guess kay sino niyatag? Kay Pastor Mike. Nalipay ka mo. Siling niya sakon. Kuya, mapakabuot ko subong sa mata ni Lord. So, hindi ko mangita Valentine's date nga babayi. Ikaw lang kuya, ako ni Valentine's date. Of course, wala na malis. Pero imagine ko na nung tsura ko. Ako nga may isyong agi ko sa una, then here comes, may dala ako Valentine's Day, may dala ako bouquet of roses. Kang mayupod ko nga lalaki, nga muscled man, nga pikit ang bayo. Sige, ano pa ng demonyo? Ari pang sadya. Kaya ginsulong niya ko sa apartment, manugwan ako sa apartment, ginbit-bit ko, may dala ko backpack. Ang una ko nga sunod sa ulo ko is taguon ko ang bulak. Una, Valentine's. Siyempre, makita ko sa dalang may bitbit bulak, kag i-date niya ko mo, libriyo niya ko kuno, sige. Ikadwa ang bulak, daw bulak sa patay, I'm sorry. Because pigado siya. Ay, nag-effort man ang bata. Ano lang, puti na lang ang bulak, bakal mo na skid-kilido. Bulak, iya kapatay. Tigin bitbit mo, ako, iya guro, inosente nga naive nga kuya, nang ikaw lang Valentine's ko, nang mangita lang ko, hindi na ako mangita iban. Now, during that time, imagine, I was about to put it inside my bag, and the Lord said, do not put it inside your bag. Guess ano tsura ko, galaka? Katupad ko siya. Say ko, Lord, hindi man ko papakawi eh. Simple lang ang basanggad. Ginakawya mo pagpalangga sa bata mo, simo? Hindi ko kabalo kung malipay ko kung mainit ulo ko mo. Nagambal ko nga bakal-bakal kapabulak. Guess the whole day, galibot ko sa SM, may dala ko nga daw bulak sa iya kapatay. Mayupod ko siya. Ginalibre ako pagkaon. Ay, ang bata, naive man. Kuya, namit sang food. Kamit, sige, libriyon ta ka. Hindi ko kabalo ko ng tsura ko mo, hindi ko ma-drawing. The whole day, probably, pasalamat ko, wala may namangkot sa akon. Wala may namunong, uy, Pastor Mike, my date! Diba? Managpulit ako sa balay, kay gapulit kami na ni OJ sa 13th Street, nasakay ko tricycle. Pag sakay ko tricycle, nagmuno ang driver. Wow, sir, may bulak ka. Halin sa nobya mo, sir? Kabalo ka muna sa bat ko? Oo. Pero daging dabdaban ko kakalayo sa impyerno paglabuot ko to hambal sanggad, butigon ka. Ngayon ko, Lord, mo kanimang tudlo, to kasakit man man. Hindi mo pagtindugan na pagpalangga sa bata mo sino? Kaya gay ka? Lalo, ay ako matsyag mo. Lalo, ay gid yan. Imagine, be, namin na nga disiplina na. Ako, sa ako lang hindi. Pero kita kong punto sanggad. Sakit mo. Daw, issue naman si Pastor Mike na naman, bulak na naman, lalaki na naman. Wala pa na matapos-tapos. Tuway ka mo kabalo kung ano ginadil ko sa Lord. Pwede pa lang ibutang ko lang na, bala na da, Lord, kay di ko yung mag-isubay kay Lord. Pwede ka dyan mo, para wala ka mo, dasok na lang. Wala ka mo, uunobya ko ito na natat. Pero butigun ka, that means kung hindi mo matindugan ang mga gagmay nga truth, hindi ka makatindog sa dako nga truth. Totoo gina saya. If you have pretenses in your life, you won't be able to deal with the truth. With this strong truth sa imo kabuhi. You have to deal with it. If you call somebody wala pulos, you would have broken no law that would put you in a criminal or civil court. You did not endanger him or her, but you would be in danger in the fires of hell. Otherwise, ang feeling mo. Now, kanina I talked about reclusion perpetua ni Denise Cornejo, ni Cedric Lee. I shared this last Friday. I'm gonna share this for the sake of the whole congregation.
I know what it feels nga kapamati ka, ara kada, ari ding judge, kag gambal, guilty. Feeling ko, gitsulit-sulit ko nilang tao, ginuubos ko ni bilog nga si manalang tao, ang ini nga kaso. Because may ginapil man ko sa akong heart, nakulbaan ko mamati sa promulgation. The word promulgation, when you are in jail, is a very scary word. Why? Duwa na matabo. Either you will be acquitted, you will be declared acquitted, or you will be declared guilty. During my time, sa ako niya, akong kaso, balaan ko nga hindi ko pwede mag-guilty. But hearing from those other people nga upod ko nga ginapok-pok-pok, guilty. 3 counts, reclusion perpetua. 3 counts, reclusion perpetua. Guess what? 40, 40, 40, 180. May tulaan ka pa na. But I'm going to bring this today. Are you going to eternal judgment or not? Kabi mo siya lang imong kabuhi. Illegal, serious illegal detention na lang napasama. Hindi, nag-interview ba na? Ambal ni Cedric Lee. Hindi naman siguro reclusion perpetua yan eh. Abi mo, imo sala, gamay lang consequence, go check it out. Go check it out. Huwag na kabalo kung wala gin-explain sa abogado nga serious illegal detention for ransom, ang penalty is reclusion perpetua or life sentence. Is another term for death penalty. Ako, it gives me goosebumps. Kagkalaw-law, ay piling ko doon ginakumos, kung ginaliwat-liwat, kung para ma-overcome ko akong fear. Imagine, balaga pungko, kada ikaw si Denise Cornejo, and just few days ago, hambal niya, hi, I have opened my new business, so shikara. Dugay-dugay, pok, guilty. Ano feeling mo? So when you're living a life, you think it's okay. Paglabot mo, judgment day. No, I do not know you. You have all the lifetime to evaluate yourself, but you did not. Kada ministering, kada contemplation, wala ka contemplate. Don't blame God. Kaway ka nagtuon sa rules ng God, don't blame Him. Diba? That's why may mga union sa kada kumpanya para mabalaan mo ang rights mo. Kadto ka sa Department of Labor para ma-defend mo yourself, para makuha mo sweldo mo, makuha mo resignation mo. You have to know. Now, nakadto ka sa Department of Labor para mabalaan naton ang aton benefits nga hindi ka mo magbukas ng Bible para mabalaan yung inyong eternal benefits. And that's the list that we do sa aton life. And then matindog ka lang to for all eternity and say, huwag ko kabalo. Now I'm talking about eternal judgment and eternal life. You choose eternals. Kamu pili. Kinlay down ko na every Sunday, galay down ko sa words ng God. Depende sa inyo kung masunod ka mo kung hindi. Amen. I'm serious. Every week, gatuod ko ni para mapakahon ka mo properly, para magiyan ka mo properly according sa words ng God. Even I myself, baka-amaze sa madiskubrihan ko kay Lord sa nga rules. Even ako, mas subong nagatiin ko, mas nagaka-honor ko ang Lord, sa amuni-muni nga rules. Hala, ginabalan kami nga ang Old Testament, iyan naka-Jew, hindi sa amon, igalitanan. Bili mo ni sa amon para hindi kami manglaksam sang duta sang iban, para hindi kami makapatay iban na tao, para mahalong kami, kay kung makapatay kami, patyon man kami, kung manunto kami, tuntuhon man kami. And what made you think nga kung manunto ka, hindi ka pagtuntuhon in return? What made you think? An eye is still for an eye. Actually, mas nataas ang requirements ng God. An eye for an eye. Hindi pwede nga tiwayon ka lang ni Lord, ay nangimatay na ko, spare ka na sa imo sala. Ay, ti mag-amo na ang kalibutan, guess what? It's gonna be chaos. That's why may rules. Sa balay, ang balay nga wala rules, balay na siya maguba. I know it will be difficult for those nga wala ginikanan. That's why ari ko gani.
But I have to fight for it. Pag hindi ka makorek sa imong mama, kag papa, who else will correct you? Government? Diba? Most of the time, by the instruction na, by the Bible by the Sunday service Kung kapamati ka lang. Get to understand? Now, I'm gonna talk about what is the fires of hell. We always think of like this. Kaya mo naging tudlo sa aton. Kaya mo naging tudlo sa aton, ang iba nag-vision na. Pero ang vision is because product sang imo naging inculcate sa imo, gin program sa imo. Pero ang word nga hell, damo na siya meaning sa Bible. Dua, isa ang mention is Tartarus, which is the place of the dead. In the old days, when people talk about hell, they think about I will point out to hell. Hell na sa English, but in Hebrew, lain-lain na sila. Ang isa nga hell is Tartarus, which is the place of the dead. Kumbaga, lulubngan. That's hell. Paano ko i-prove? Liyaw ko ba? 2 Peter 2:4, I think. Liyaw ko ba? 2 Peter 2:4. Sige. For God did not spare the angels who sinned, but cast them down to hell, and delivered them into chains of darkness to be reserved for judgment. Now, may judgment. Ang hell judgment, hindi. If you get to understand this text, is the hell judgment? No. Ang hell lugar para ginabutangan. Kumbaga, amo ni sang detention cell, amo ning judgment mo. Ang balidao, they came down to hell and delivered and them into chains of darkness to be reserved for judgment. So, ang hell, hindi judgment. Okay. Pero ang inisa nga word is Tartarus or the place of the dead. But that's not what this verse says sa may Matthew nga kung ginhawag mong imutodra ka, you will be in danger of the fire of hell. But this hell is not the Tartarus, but this hell is the valley of Gehinnom. It's a historic valley because gingamit na siya during that time because we don't understand what hell is. Abi nato ng hell, pag hell kalayo, nga diba hell na siya? No. Ang hell na ginatumod, when people talk about it